Marami ng lupain dito sa Pilipinas ang maaaring maging pagmamay-ari ng tao. Ngunit bago pa man ito mangyari, kailangang may hawak kang titulo. Bakit sa sityong ito, maalamat at makasaysayan, ngunit pinamumugaran ng mga taong wala namang karapatan? Walang makakatakas, walang makakaligtas. Dahil oras-oras kami nagbabantay. Ito ang Testigo! Ito ang Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Historical site na ito kung ituring ng nakararami. Hindi lamang daw kasi puro magagandang tanawin ang makikita rito, kundi pati na rin ang kapanapanabig na kwento ng makasaysayang dam. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang makasaysayang lugar na ito ay walang pakundangang nilapastangan ng mga illegal settlers. Ang ilan sa kanila ay mahigit 30 taon nang naninirahan dito. Ganito noon ang Wawa Dam. Maganda, maayos, malinis ang kapaligiran. Ang Wawa Dam ay binuo noong 1909 ng mga sundalong Amerikano upang mag-supply ng tubig sa lugar na nakapaligid gaya ng Metro Manila. Sa Marikina, sa San Miguel Mateo, at lalo na sa lugar ng Montalban. Magmula noong 1909, napasara at natigil ang operasyon ng dam dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Dumami ang populasyon, lalo na ang mataas na lupain. So sa likod kasi ng dam ay ang Antipolo. So naging mabilis ang urbanisasyon at ng lugar ng Antipolo at Cainta. Isa pang kadahilanan ay ang batong nakapaligid dito ay adobe. Isang klase ng bato ni Marupo. So marahil ito ang mga ilang mga faktor na kung bakit natigil ang operasyon. Ang Pamintinan Cave ay isang magandang destinasyon na at ito ay kalapit sa Wawa Dam. Ang kuwebang, ito rin ang kuwebang pinagdausan di umano ng ating bayaning si Andres Bonifacio noong revolusyon. Kasama ng iba pang katipuneros noong 1895 bago ang mismo pagputok ng revolusyon noong 1986. Kaya sinabing tunay na makasaysayan ang lugar na ito sa paligid ng Wawa Dam. Dito rin nagmula ang alamat ni Bernardo Carpio ayon sa ating mga sa ating literatura. Nang dumating ang mga Hapones noong 1941 ay may naganap na digmaan dito. Sa ngayon, mahigit 30 pamilya na ang naninirahan dito at ni isa sa kanila ay walang pinanghahawakang titulo ng lupa sa tinitirikan ng kani-kanilang mga bahay. Ang ilan pa nga sa kanila ay mahigit pa sa 30 taon nang naninirahan dito. Dito namin nakilala si Aling Elena, 70 taong gulang. Matagal na raw siyang iligal na naninirahan sa gilid ng Wawa Dam. Pare-pareho lang naman daw kasi sila ng sitwasyon. Meron. So, bago po ito maitayo, nandiyan na po kayo or? Wala pang maraming tao dito kami. Konti pa lang. 1976 dito na kami. 77. Meron pong permit to yung sa lupa po ninyo? Wala po. Para parehong walang Lahat po. Wala pong titulo. Pero hindi naman po kayo inalasay sa barangay na wala parang pinakamayaan na lang. Wala pong pupunta na na ganito. Ako na, walang permit, may pinapalayas kayo. Wala, magsawa sila, karami-raming tao, wala naman lahat para kayo. Si Alan, 34 na taong gulang, matagal na ring naninirahan dito kasama ng kanyang pamilya. Dito, hindi naman po din ano to kasi sa gobyerno. Ibig sabihin ito, ginawa lang kami ritong katiwala namin. Parang caretaker. Sa aming pag-uusap, isang pangalan ng kanyang binanggit na tunay raw na nagmamay-ari ng lupa. Hindi talaga may-ari, kumbaga sila ang naunang umangkin. Sabi na. Ano ang pangalan? Makati. Ano ang pangalan? Karina. Karina? Oo. Ano pa apelyido? Vargas. Karina Vargas. Ano po siya, ordinaryong tao lang? Wala siyang katungkulan? Noong
araw, may katungkulan siya sa gobyerno. Marami siyang koneksyon. Pero ngayon, wala. Meron kayong binabayad sa kanyang tax? Wala? Wala. Ginawa kayong caretaker? Hindi siya nagpupunta rito? Bihira lang din. Kinakamusta kayo, ganun? Oo, ganun kamusta. Sino si Karina Vargas? Bakit niya inaangkin ang bahagi ng lupa sa paligid ng Wawa Dam? Sinubukan ng aming grupo na hingin ang cellphone number ng sinasabi nilang Karina Vargas, pero tumanggi silang ibigay ito sa amin. Laking gulat ng aming grupo na malaman na bukod kay Karina Vargas, ayon kay Ate Herminia, 36 na taong gulang, hindi lang isa ang umaangkin ng lupain, kundi 3 pa lang tao. Kaya ko, hindi ka pwedeng makibala dito. Rights lang. Mahugan yan na yan. Ako rin may-ari nun eh. Kasi Kernel Lanchica. Ano po? Kernel Lanchica yun. Pero kanya-kanyang amo yan eh. Kanya-kanyang tauhan. Yan naman sa may bahay na bato. Karina din yung may-ari. Sinubukan naming humanap ng impormasyon tungkol kay Colonel Lanchica, ngunit kami walang nakuha. Hindi, sa amin yung bahay, pero yung buka, hindi sa amin. Hindi sa inyo? So, Kanino? May taong may-ari? oo, meron. Yung bumili ng rights, kasi dito walang, hindi ka pwedeng magpatitulong. Kasi ano pa rin, gobyerno pa rin dito. Sino may-ari? Gobyerno pa rin to, kasi gobyerno pa rin. Kasi kami, ginawa na kami katiwanan ng may-ari, kasi general bumili mo. General po. Ano pa? General Ismael Apari. Si General Ismael Apari ay 78 taong gulang. Isa raw siyang retired military officer. Sinubukan namin kunin ang kanyang panig, pero bigo kami sa aming pakay. Itong bahaging ito ng paligid ng dam ay pagmamay-ari di umano ni Karina Vargas. Ito naman ang bahaging inaari ni Colonel Lanchica. At ito naman ang biniling rights di umano ni General Apari. Kung titingnan, 3 silang naghahati-hati sa rights ng mga lupain dito sa Wawa Dam. Pero teka, tama ba itong nakikita namin? Cottages, balsa, videoke, palikuran, tulay, tindahan, bilyaran. Ginawang negosyo ang tabi ng Wawa Dam. Pero ayon kay Ate Herminia, may permit naman daw ang kanilang mga negosyo galing kay Kapitan. Illegal ang kanilang paninirahan, pero legal ang pagtatayo ng mga negosyo? Ang gulo! Bukod dito, nakabitan din sila ng linya ng kuryente na nanggagaling sa barangay. Aba, sosyal na mga squatters ito ha! Si Aling Emilia, 68 taong gulang ang nagsabi sa amin ng mga impormasyon tungkol dito. Yung kuryente niyo po, paano po yan? May kuryente kami dito. Saan po nanggaling? Diyan sa baba. Nakatak kami dyan sa Meralco. Saan po? Sa Meralco. Sa Meralco rin po. May resibo kayo ng Meralco isa-isa? Oo, mayroong dyan na gaano sa amin na ng ilaw kakasingil. May resibo naman sila. Magkano po yung last bill niyo? Kaya nga lang, ang bill namin napakamahal ang ano namin. Pinaka-ano namin, 300 ang minimum. Isang buwan. 300. Pinapaliwanag po sa inyo kung bakit 300 ang minimum. Oo, kasi daw, ganito, kaya nga ganun daw malaki ang ano namin dahil nakakapit lang kami sa soba. Tsaka yung kuryente dito, maraming na. Sabi niya. 27 ang kilowatts namin dito. Ganito pala ang kalakaran sa Sitio Wawa. Suportado parang barangay ang mga iligal na naninirahan. Si Mang Dudes, 41 taong gulang, ay halos kapareho ng sinambit ni Aling Emilia. Paano po may kuryente po dito? Meron. Magkano po binabayaran yung bill kada buwan? Yung binabayaran sa per kilowatts, bawat isang kilowatts, 27. 27 po. Saan po nanggagaling yung kuryente? Yung sa Wawa mismo. Sa barangay po. Parang hawak ng barangay. May binibigay po silang resibo, ganun? Ito pong lugar po nyo dito, may permit po ito? Kumukuha kami ng permit sa barangay.
Minarapat na ng aming grupo na puntahan ang opisyal ng barangay na si Kapitan Edgardo Sison upang linawin ang mga issue. Actually, talagang ganoon ang tawag sa kanila kasi wala silang katibayan na pinangahawakan na talagang kanila yung lote na yun. At ang lugar na yun ay sakop po ng Pagitinan Protected Landscape. Ayun naman pala, Kapitan Next question po. Illegal settlers po, di ba? Pero binigyan ninyo ng linya ng kuryente? Hindi po ba parang pabor pa kayo sa kanila? Siyempre sa gobyerno, hindi naman natin pwedeng galunin kaagad sila. Kailangan natin tulungan muna yung tao. Pag may programa, ayun, obliga tayong dapat hindi bigyan na kasi nga meron tayong programang gagawin dyan sa lugar na yan. Pero sa ngayon, hindi natin po pwedeng, kung ano po yung kailangan ng tao sa tulad namin, siyempre, kailangan tulungan namin po sila. Kahit na po sila illegal settlers at humingi ng tulong sa atin, obligasyon na tulungan po natin. Ang bait naman! Hindi kaya maagang pangangampanya yan, Kapitan? Para mas maging malinaw ang usapin tungkol dito, nagsadya kami sa munisipyo ng San Rafael. Dito namin naabutan si Ministro Orlando ng Housing Program Division. Kasi ang programa sana ng pamahalaang bayan ay gawin sa ng ecotourism. May plano ng pamahalaang bayan na gawin ibilog, gawin ecotourism. Pero ang problema ngayon natin malaki ay yung mga illegal settler na nandoon ay mayroon silang mga pinanghahawakan na ito'y prinsipyo daw na tungkol doon sa Acopiado Madrigal Foundation. Maayos na pakikipag-ugnayan daw ang kanilang gagawin sa mga taong naroon. Kasi may tuturing nating illegal settler sila ay dahil sa sila'y wala namang pinanghahawakan ng matibay. Kasi yung mga Spanish title wala pong tibay. May title pero walang tibay? Paano ho iyon? Yun ay OCT po yun. OCT, ang dating title, mother title. Ano naman na ngayon? Na ginawa ng batas ni Marcos ng Presidential Decree No. 27 ay bali nagiging obsolete yung title dahil doon sa batas. So, pag-aari po yun ng government or ano po? Yan ay sa ngayon ay dahil doon sa Proclamation 1637 at Proclamation 1646, Proclamation 901 ay lumalabas na ito ay pag-aari ng gobyerno. Hindi naman pala dapat pag-agawan at ariin ang mga lupa dahil wala namang tibay ang kanilang mga dokumento. Sinasaad ng proklamasyong ito na lahat ng mga natural at pisikal na diversyon ay dapat mapanatili at mapangalagaan. Isa sa mga nasa kategoryang ito ay ang protected area na tumutukoy sa mga nakilalang bahagi ng lupa at tubig na naitalaga sa pamamagitan ng pisikal at biolohikal na kabuluhan na pinamamahalaan upang maprotektahan laban sa nakakapinsalang mga tao na mapagsamantala. Upang maisaayos ang usapin tungkol sa lupa dito sa Wawa Dam ay nagkaroon ng usapin o forum ang mga residente at ang mga kawani ng Department of Agrarian Reform kasama na rin si Kapitan. Sa una ay naging mainit ang kanilang diskusyon. Huwag ka na makialam dito sa mga pagsurvey at kayo mismo mga almasapa ang makialam. Isipin ninyo kayo kapitan. Itabuhin ninyo. Gusto ninyo mabawasan yung 4.10 hectares? Papayag po ba kayo? Hindi! Gusto ninyo mawala pang isang lote? Hindi! Hindi! Kaya ito, panahon po ito, maging vigilant na po kayo dahil natapos na yung maliligayang araw. Nagsakrifice na kayo, ngayon kayo magpantay na. Ang sabi nga natin, itaguyod at ipagtanggol ang nakamit na tagumpay sa karapatan sa lupa. Pero napagkasunduan din sa huli na idadaan sa maayos at tamang proseso ang pagpapalipat sa mga illegal settlers na ito. Mas makakabuti kung dalhin niyo yung usapin sa tanggapan ko. Wala pang napag-uusapang araw ang pagpapaalis sa mga residente dahil ang lahat ay pinaplano pa lamang nila. Ayon sa mga residente, ayos lang sa kanila na umalis dahil may kasulatan silang pinirmahan na kung kakailanganin na ng pamahalaan ng lupain, sila ay kusa naman ding aalis. Sa ngayon, kakalimutan daw muna nila ang mga problema at idadaan lang ito sa masayang salo-salo.
Dahil sa huli, wala naman daw magtutulungan kundi sila-sila rin. Tayong mga tao ay may mga bagay na maaari angkinin. Ngunit ang mga bagay na ito ay may limitasyon at hangganan din. Tandaan, sa mundong ibabaw, utak ang dapat mangibabaw. Walang makakatakas, walang makakaligtas dahil oras-oras kaming nagbabantay. Ito ang Testigo!